Nag-uusap po kami tungkol dun sa process po ng titulo. So nag-offer siya na kaya niya po niyang gawin. Kaya niyang trabahuin hanggang sa mapasa akin yung titulo na pinaprocess po namin. So naisipin ko na lang na kunin ng serbisyo niya. Nagtiwala nga naman ako ma'am dahil nasa law office kasi siya ma'am. Kaya ang alam ko, hindi niya ako lolokohin. 2020 ka pa nakipagtransaksyon sa taong to. Wala pa rin po yung papeles at ang pinaka-problema mo dito, bukod sa nasayang yung pera mong 75,000, yung mga original documents na kanino? Nasa kanya po ma'am. Nasa na rin? Nandun kay Lucci. Mga ilan na sir ang nag-complain laban dito kay Lucci? Sa datos po namin, meron na pong 6. Meron pong 5 na puro sa lupa and then meron pong isa na non-payment. May minsan na po ba na humarap sa barangay si attorney para harapin po yung mga reklamo? Kahit anong patawag namin sir, hindi Sumisipot. Ngayon, dagdagan po natin ang sakit ng ulo ng fixer. Sampahan din po siya ng kasong estafa dahil maliwanag yan po ay pagpapanggap na may kakayahan siya na maglipat ng titulo o di kaya magbago ng titulo o di ko man anumang transaksyon na legal sa titulo. Dahil hindi niya nakayanan sa kabila ng 4 na taon na ang naibigay sa kanya at malaking pera na ang naipagkatiwala sa kanya. Ayan po ay pagpapanggap na may halong pangungumit at yan po ay estafa. Sir, kayo ay nakabili ng lupa, tama po? Yes po ma'am. Paano po nag-umpisa yung transaksyon na yun? Pakikwento po sa amin. Nung umpisa, nag-usap po kami ni Tatay Turadio na nagkasundo kami sa presyo and then pumunta po kami dun sa opisina na law office kay Attorney Laure na Sa pagbili mo ng lupa, ano yung mga dokumentong meron si tatay, yung sa seller? si Tatay hawak po niya yung mother title Okay, na ano pa dala-dala po? po niya. And then habang nag-uusap kami ni Tatay Turadio sa usaping pagpatitulo and then nag-offer po itong secretary po ni Attorney Laure na kaya po niyang trabahuin hanggang Paano niyo po nakilala tong sekretaryang sa to? loob po ng opisina ng law office po ma'am. Notary Public. Sa Notary Public. Bakit po kayo napunta sa Notary Public muna? Para sa pagpapagawa po ng deed absolutely sale po ma'am. Deed of absolute sale. Magpapagawa kayo ng deed of absolute kasi nga nagkabentahan kayo, bumili ka ng lupa. So pumunta ka sa Notary Public, doon mo nakilala sa loob o sa labas? Sa loob po mismo ng opisina nila ma'am. Staff po talaga siya doon? Ayos po. Siya po mismo ma'am ang nag-entertain po sa amin. Ahente po doon is pamangkin po niya. Siya po ang nagdala sa amin doon na doon po ayusin yung lahat ng mga document po. Okay, so anong pangalan nitong sekretaryong nag-asikaso sa inyo? Si Lucci de la Cruz po. Nung lumapit ka kay Lucci de la Cruz, ano pong naging usapan yung dalawa? Kasi nakahanap si Tatay Turadio sa pagsusukat ng lupa. Kasi doon nalaman niya na may susukat. Siya na nag-offer na tinanong kung magkano yung halaga. So yung sa kanya, meron din siyang alam na mas mababa ang presyo. So pinatulan po nun ni Tatay Turadio na doon na lang. And then, Pero hanggang sa tama nag-usap- sir, ang pagpunta mo lang doon para sa deed of sale. Siguro nung nakita niya yung Ayos po, papeles, nagtanong na siya, naging curious na siya doon sa transaction nyo. Yes po ma'am. So siya ang nag-offer na, may kakilala akong mas mura. Ganun po ba? Yes po ma'am. Doon Okay. sa pagsusukat. Kasama mo ba si Tatay Turadio? Yes po, ma'am. Okay, so anong in-offer nung Lucci na, may kilala akong mas mura? Ano pa pong sinabi niya? So, pumayag si Tatay Turadio sa pagsusukat ng lupa. And then, nagawa po yung pagsusukat ng lupa para pong naging problema doon. And then, hanggang sa nag-uusap po kami tungkol doon sa process po ng titulo. So, nag-offer siya na kaya niya po niyang gawin. So, Paano yung pag-offer niya? na kaya niyang trabahuin hanggang sa mapasa akin yung titulo na pinaprocess po namin. No? Bakit po ba kinailangan nyo ng ibang taong mag-asikaso nun? Hindi nyo po ba alam kung paano nung title, mag-transfer ng pangalan? Taga-Tarlac po kasi ako, ma'am. So, Okay. naisip ko, malayo-layo ako. And then, papasok po yung pandemic nung araw na yon. So naisipin ko na lang na kunin ng serbisyo niya. Nagtiwala nga naman ako, ma'am, dahil nasa law office kasi siya, ma'am. Kaya ang alam ko, hindi niya ako lolokohin. Kapalit ng pagta-transfer ng pangalan, kung anumang serbisyo yung pinangako sa inyo, magkano ang naibigay ninyo? Sa akin po, 25,000. Okay. Kay Tatay Turadio po, doon sa gain tax na babayaran is 50,000 po. Malaki din pala. So, Yes po, 75,000 in Yes po. total. Yes po, Anong pasok dun sa 75,000? Pagta-transfer nung pangalan, pagta-transfer nung title. Title, at saka yung sa babayaran sa tax po, ma'am. Siya na ang bahala. Yes po, ma'am. Okay. 2020 ka pa nakipagtransaksyon sa taong to. Wala pa rin po yung papeles at ang pinaka-problema mo dito, bukod sa nasayang yung pera mong 75,000, yung mga original documents na kanino? Nasa kanya po, ma'am. Nandun kay Lucci. Yes, Lucci. Diretso na tayo dun sa pagtawag dito kay Kapitan Eric Santiago ng Barangay Bantog, Muñoz,
Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Magandang umaga rin po. Matanong ko, no, may any information ba kayo tungkol dito sa taong Luchi de la Cruz? Taga rito po siya sa Bantog. May impormasyon ba kayong nakuha o nasagap tungkol dito sa kanyang istilong pag-fixer? Wala naman sir, kaya lang nalaman lang namin nung may mga nagko-complain sa kanya. Mga ilan na, sir, ang nag-complain laban dito kay Luchi? Meron na pong 6. Meron pong 5 na puro sa lupa and then meron pong isa na non-payment. So talagang nakikita natin, Kap, na kung saan ay talagang namamagitan siya doon sa sinasabi mga transaction at proseso, di ba po ba? Yes sir, yes sir. Alam po ba nung abogado na may ganyang pinapasok na transaction itong Luchi na staff niya? Hindi ko po. May minsan na po ba na humarap sa barangay si attorney para harapin po yung mga reklamo? Kasi syempre siya po yung parang talagang pinaka-head dyan sa opisina na yan kasi notary public po yan. Kahit anong patawag namin sir, hindi Sumisipot. Kap, Eric, no, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Yes sir, maraming salamat din po. Ngayon naman, makakausap natin sa kabilang linya itong acting registrar ng Registry of Deeds, San Jose City, Nueva Ecija, Attorney Dion Rex Africa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning po. Matanong ko lang, no, kasi merong case dito si Sir Ariel na kung saan bumili siya ng lupa and then may nagpakilalang fixer and then hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayaring pag-process ng papeles. Yun naman ang concern namin as well is yung mga original na papeles ay hawak pa rin ng kabilang panig. So ano po ang sa tingin ninyo, Attorney, would be the best way to solve this problem? Kailangan po ito dumaan sa korte. Yes. May dalawang options po si Mr. Lucas. Una, yung under sa Section 107 po ng PD 1529 with regard sa mga titles na hawak ng iba. Pwede po siya mag-file ng petition for surrender of title, korte. And then, pwede niya pong hilingin sa korte pag napatunayan niya po na talagang nandun na sa yung kung kanino man po niya naibigay yung title na yon, pwede pong utusan ng korte na i-surrender sa kanya. Kung ayaw i-surrender nung tao, nung defendant, yung mga titles, declare as null and void yun, i-annul yun, and then utusan po kami sa Register of Deeds para mag-issue ng bagong Certificate of Title na owner's duplicate. Yung iba po kasi, pwede, depende po nga, sabi ko nga, depende sa abogado, kung paano niya ma-appreciate yung facts of the case, yung law, pati yung mga pieces of evidence na kaya niyang maibigay. Baka pwede pag ibang abogado sabi na mag-file na lang ng ordinary na lost title, papa-annotate po sa Register of Deeds na nawala yung title, and then magpa-file po sila ng petition for issuance of a second owner's duplicate. Pag natapos po yung hearing, mag-orderan po kami ng korte na i-cancel yung nawawalang title na to at mag-issue ka ng bagong owner's duplicate. Sir, no, pwede siguro, I think the best remedy muna as of now para ma-secure yung title at hindi ma-transfer. Pwede po ba ipa-annotate muna ang title? In case of lost titles po or nawala sa through theft, pwede pong magpa-annotate ng affidavit of loss, mag-execute po yung kung sino man nakawala, mag-execute po ng affidavit of loss and then ipapa-annotate ito or ipapatatak sa vault copy namin, sa RD copy. Pupunta lang po siya dito sa Register of Deeds, ipipresenta yung notarized na affidavit of loss, tapos magbabayad po ng registration fees, i-annotate na po ng aming opisina. Siguro, no, for the side naman ng Registry of Deeds, tama po ba, no, wala pang incurring or nangyayari pa na mga pag-transfer ng titulo? Tama po ba? As of last po na nagpunta si Mr. Lucas, wala naman pong transaction pa na nangyayari with regard to dun sa title na involved. Okay. Kasi nabanggit nyo, sir, yung processes. So, how do we hold ito munang title para maiwasan ang pagbenta or pag-transfer sa iba? Technically, sir, pag halimbawang na-annotate yung or naitatak na sa likod ng title yung affidavit of loss, maging aware na kami na nawawala itong title. Just in case po. Kasi ang pwede pong mangyari dyan, kung sino man yung may hawak ng title, pwede siyang magpunta sa Register of Deeds at sabihin niya na hindi nawawala yan, nandito sa akin. Pero, kailangan niya magbigay ng reason or another affidavit stating his or her legal right to possess that title. Pwede po niyang pagpa-annotate po ng affidavit na non-loss
Ibig sabihin, hindi po ito nawawala sa sabi niya. Then that's the time, malalaman nyo po na nasa kanya yung title. Yes. Okay. Is there any possible assistance na magagawa ng inyong tanggapan tungkol dito sa case ni sir? Yes sir, pwede po namin gawin once na nagpunta po siya dito for the annotation ng affidavit of loss, ipapa-prioritize ko na lang po siya para within the day po pwede niya rin makuha. Or pag halimbawa man po nag-file na siya sa korte, pag yung sa surrender of title, pinapatawag din po as a witness ang Register of Deeds. Pwede po kaming umattend. And then once na the decision is issued and the certificate of finality has already been attained, kumbaga, pag pinasok niya po dito sa Register of Deeds, ipa-prioritize na lang din po natin, sir. Sige po, attorney, no, at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. So maraming salamat po sa inyo, attorney. Maraming salamat din po, sir. More power. Magbibigay ng ating legal advice, which is itong ating bitag resident lawyer na si Attorney Batas Mauricio, makakausap natin sa kabilang linya. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga sa bayan ng Pilipinong nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Opo, at medyo paalala po siguro sa ating mga kababayan sa mga gawain ng pagpapalipat ng titulo. Di kaya pagpapagawa ng mga dokumento tungkol sa mga ari-arian sa lupa. Diretso na po sa abogado mismo, Ginoong Carl Tulfo, ang kailangan gawin ng ating mga kababayan. Kasi po pagka sa fixer o di kaya sa mga sekretarya lang yan, mahihirapan po, maiwasto yung mga pagkilos para po yung layuning makakuha ng tamang titulo, ng makatotohanan ng titulo, iba pang mga dokumento na paglilipat ng ari-arian. Baka pumawindang-windang yan. Kaya kailangan po talaga, ang payo dyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, diretso na po kayong makipag-transaction sa abogado. Kahit po konting ari-arian lang yan, o di kaya ang usapan, konting pera lang yan, mas makakabuti po, iparte na lang kaagad sa mga abogado. At, gumastos na lang ng konti para sa kanilang serbisyo, pero mas nakakatiyak po tayo ng legalidad ng ating mga gagawin. Ibanggit ang RD na kung saan ay pwede i-file sa court para magkaroon ng sinasabing issue ng order ang court na i-surrender ang title, and at the same time na pwede din ma-declare ng court kung sakaring hindi yung marap na i-cancel ang titulo and then magkaroon ng issuance of second owner's certificate. So, Attorney Batas, anong sa tingin nyo dun sa ganung klaseng proseso? Kating po tayo sa panukala na magsampa na lang ng panibagong petisyon o kaya ay kaso sa husgado at hingin na yung original na titulo na nasa posisyon ng pong fixer o na kung sino mang pinagkatiwalaan nito ay mabaliwala, naalisan ng visa. Yun po ang pinakamabuting kaparaanan dyan. Pero bago po gawin yun, para makatiyak tayo na hindi na po magagalaw yung titulong yan sa ano pa mang kaparaanan o ano pa mang kadahilanan, magsumiti na po kaagad ng sinumpang salaysay doon po sa Registry of Deeds at isalaysay itong mga pangyayaring ito. Yan pong sinumpang salaysay na yan ang tawag po, Ginoong Carl Tulfo, Affidavit of Adverse Claim. Ibig sabihin, yung pong Affidavit of Adverse Claim, pagpapatunay na may titulo yung taong nag-affidavit pero wala sa kanya pinagkatiwala at ngayon hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon sa original na titulo. Yan po upang mapagsabihan, hindi na lamang ang RD, hindi na lamang yung pinagkatiwalaan, kundi lahat ng taong magkakatransaksyon tungkol po sa lupa na yan, na hindi po yung tunay na may-ari ang kausap, na illegal yung magiging transaksyon at hindi po kikilalanin dahil may nakatatak na sa titulo na adverse claim. In the meantime, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, tama po yung panukala o yung payo na doon sa kaso, hingin ang pagpapalabas na lamang ng bagong titulo. At kasi kung hihingin pa na maibalik yung titulo, hindi man tayo nakakasigurado na yung taong pinagkatiwalaan niya, yung sinasabing fixer, nasa kanya pang pag-iingat yung titulo, doble-doble po ang pagkilo. So, diretsuhin na lamang po, mag-file ng kaso, petition for cancellation ng title at saka po maglabas ng second owner's copy of title. Ngayon, dagdagan po natin ang sakit ng ulo ng fixer. Sampahan din po siya ng kasong estafa. Dahil maliwanag, yan po ay pagpapanggap na may kakayahan siya na maglipat ng titulo o di kaya magbago ng titulo o di ko man ano man transaksyon na legal sa titulo. Pero dahil hindi niya nakayanan sa kabila ng 4 na taon na ang naibigay sa kanya at malaking pera na ang naipagkatiwala sa kanya. Ayan po yung pagpapanggap na may halong pangumit at yan po ay estafa na may parusang pagkakabilanggo hindi bababa ng 6 na taon at tataas pa dahil sa napakalaking halagang nakuha mula po dyan sa
interesado maipalipat ang titulo. Ginoong Carl Tulfo. Alright, very much clear na, attorney, no, para sa amin also as well kung anong magiging susunod na hakbang para masolusyonan ang problema na to. So maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat na patuloy na natin dito sa pagbitag mo ni Ben Tulfo at patuloy na sumasama sa advokasya ni Ben Tulfo, lalo na po sa kontra-abuso. Magandang araw po. So okay na ba sa inyo nangyari yan? Klaro na magiging susunod na hakbang natin. So very much clear na kailangan dapat kaagad makapaggawa ng sinasabing affidavit of adverse claim para maiwasan yung pagbenta doon sa sinasabing lupa, para wala nang dagdag ng sakit ng ulo, para habang ikaw ay nagproproseso ng mga inyong papeles para posibleng masurrender or if not makancel ang mga titulo, then ma-hold muna siya at hindi siya posibleng mabenta. Alright sa inyo, sir? Okay po, sir. Alright. Maraming salamat po sa inyo sa paglapit dito sa aming tanggapan. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. Alright. Andiyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ibobitag mo. Nagpapasalamat po ako sa ipabitag mo at kay Sir Carl Tulfo dahil pagkatapos mapalabas sa programa, natulungan niya po kami na papuntahin sa Registry of Deeds para maayos po ang aking problema. Kami po ay nakapagsumite na ng Affidavit of Loss para sa reissuance ng kopya po ng titulo. Maraming salamat po.